Biyuda na ang babae na itago na lang natin sa pangalang Teresa na ngayon ay 64 years old at aking biyanana. Nang ipakilala ako ng ngayon ay aking misis na itago na lang natin sa pangalang Tricia. Sa unang pagkakataon pa lang na aking makilala ang pamilya ni Tricia, lalo na ang kanyang mother, ay magaan na ang loob ko sa kanila. Bunso si Tricia sa 6 na magkakapatid at noong dumating ako sa kanilang buhay, 3 sa kapatid ni Tricia ay meron ng sari-sariling pamilya. Noong mag-GF and GF pa lang kami ni Tricia, kapag nagkakaroon kami ng problema tungkol sa aming relasyon, mother ni Tricia ang nag-aayos sa aming dalawa, na para bang pahiwatig na gusto niya ako maging parte ng kanilang pamilya. Pero nung kami ni Tricia ay makasal, nalaman ko kung ano talaga ang kanyang gusto, kung bakit napaka-special ng trato sa akin ng mother ni Tricia. Kaya pala asikasong-asikaso ako ng biyenan ko kapag wala si Tricia at kami lang ang naiiwan sa bahay. Mula pala noong sumakabilang buhay, ang hindi ko inabot na aking biyanang lalaki, ang biyanan kong babae, ay hindi na muli pang Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Hindi na iiba sa marami, isa ako sa mga individual na noong magkaisip ay hindi ang tunay na magulang ang kapisana. Lumaki ako sa aking stepfather at kahit mismong sila ay hiwalay ng aking tunay na magulang, ay pinalaki at itinirato niya na para bang isang tunay na anak hanggang makasal ako at magkaroon ng sariling pamilya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Melvin, 32 years old, kasal, may 2 anak at ang naging kabiyak ko nga na ina ng aking 2 anak, si Tricia. Hindi sa pagyayabang o pagbubuhat ng sariling bangko ay gwapito ang inyong sender. Elementary pa lamang ako ay danas ko na ang pakiramdam ng isang lalaki na marami ang nagkakagusto o tagahanga. At syempre, mula sa aking mga kaklase. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, sa paglalim ng aking kaalaman sa mundong ibabaw at sa aking pagiging mausisa, ay hindi ang tunay kong ama ang aking kasama. Nalaman ko na stepfather ko pala ang siyang nagpalaki sa akin at si mama na dahilan kung bakit ako nasa kanya, syempre, meron din silang sariling istorya at hayaan mo ng aking ikwento. Ayon sa kwento ng aking stepfather, naging magkatrabaho sila ni mama, ang dahilan kung bakit sila nagkakilala. Nagkaroon sila ng unawaan sa isa't isa at agad ipinagtapat ni mama na siya ay dating may asawa at nagkaroon ng anak. Ang buong akala naman raw ng aking stepfather ay malaki na ako. Pero sa paglalim di umano ng kanilang unawaan, naging sila. Ang gusto raw ni mama, bago makuha ni stepfather ang hukbong sandatahan, ay mag-live-in sila at kukunin ako ni mama kay lola. At dahil na love at first sight si stepfather kay mama, na tipong ayaw na niya itong pakawalan, kahit alam niyang isang malaking responsibilidad ang kondisyon ni mama, ay hindi siya nag-alinlangan na tanggapin niyon. Doon na nagulat si stepfather, na tawagin na lang natin sa pangalang Natoy. Magta-3 taon pa lang raw ako noon, at dahil ayaw akong ipagkatiwala ni mama sa kung kani-kanino, tigil siya ng pagtatrabaho at napilitan si Natoy na magtrabaho para sa amin ni mama. Ibang klase, di ba? Iba ang nagparapsa pero si Toy Nuts ang nagpakahirap. Kung paanong si Toy Nuts
ang nagpalaki sa akin matapos niyang tanggapin ang kondisyon ni mama. Yun ay pagkaraan ng almost 1 year nila ng pagsasama na si Toy Nuts ang tumayong aming padre di pamilya sa hindi maipaliwanag ni Toy Nuts na dahilan dahil napakasimple lang naman ay umuwi lang si mama para bisitahin ang kanyang ina o aking lola. Pero si mama hindi na bumalik pa. Patawag-tawag at tamang pangungumusta na lamang raw si mama. Construction worker ang kinagisnan kong hanap buhay ni Toy Nuts at marami akong alaala kung saan ay nisasama niya ako kung saan siya gumagawa. Dahil uso na naman ang cellphone, hindi naman ipinagkait ni Toy Nuts na magkaroon ako ng komunikasyon kay mama. Pero hindi ko agad nalaman na si Toy Nuts pala ay hindi ko tunay na ama. At nalaman ko na lamang iyon noong ako'y elementary dahil magkaiba kami ng apelyido. Bagamat ganoon ay hindi na nagbago ang pagtingin ko kay Toy Nuts na itinuri kong aking tunay na ama. Dahil lahat ng pangailangan bilang isang anak ibinigay niya. Na para bang kay Toy Nuts bilang sa kanyang sarili ay alam naman niyang hindi niya ako kaano-ano ay ginamparan pa rin niya ang obligasyon ng isang ama. Sa pisikal na itsura at maging sa kulay pa lang, wala talagang mag-iisip na magama kami ni Toy Nuts. Bukod sa aking pagiging gwapo, ay maputi rin ang inyong sender. Nakabaligtaran kay Toy Nuts. Na isa sa madalas ay tanong sa akin noong aking kabataan, "Tatay mo yun? Yun ang papa mo? Ba't ang layo ng itsura nyo? Ba't maputi ka? Siya, maitim." At kahit nalaman ko na ang katotohanan, ay sinasabi ko na lang na nagmana ako kay mama. High school ako noong unang magkaroon ng jowa. First year pa lang pumapag-ibig na ang inyong sender. At hindi sa pagyayabang, bago pa man ako makatapos ng 4th year high school, ang inyong sender nakatikim na ng special na bibingka. Wala Siguro para sa isang babae, karangalan ang magkaroon ng boyfriend na gwapo. Kaya isinasama ako sa bahay at ipinapakilala sa magulang. Alam niyo na, hindi naman laging may tao. Kaya ayun, alam na. Hindi ko alam kung alam niyo ang pakiramdam ng isang gwapo. Yung walang ka-effort, magiging jowa mo ang isang babae. Yung tipong halip na ikaw ang gagastos, ikaw pa yung gagastusan. Nahigit ko pang naranasan noong makagraduate ako ng high school at magkaroon ng trabaho. Yes po, ang inyong sender ay hindi nakapag-college dahil may isip na ako noon at sa laki na nang nagawang tulong sa akin ng aking stepfather, ako na mismo ang nahiya. Lalo't alam ko kung gaano kahirap ang kanyang trabaho. Hotel and restaurant ang madalas kong mapasukan at dito ko nakilala ang ikalawang babae sa aking buhay kung saan ay tila nagbigay sa akin ng buhay prinsipe na bukod sa libre niya akong pinapakain ng hapunan tuwing ihahatid ko siya sa kanyang inuupahang bahay ay meron pang panghimagas na dahilan naman upang mabilis matunaw ang laman ng aking tummy. Swerte lang siguro, may posisyon kasi sa restaurant yung naging GF ko at may edad sa akin ng almost 10 years. Yun nga lang, dahil malayo ang edad namin at bawal ang merong relasyon sa company. Siguro mas importante ang mas may malawak na kaalaman sa trabaho kumpara sa isang gwapito na laging pabebe para makaisa. Ako yung natanggal. Gaya noong una, hotel and restaurant pa rin ang napasukan kong trabaho. Dahil doon ay meron akong konting nalalaman. Sa kapag ganong may itsura, advantage mo na yun sa ganoong larangan ng trabaho. 21 years old ako ng panahon na ito at hindi inaasahan ay aking nakilala si Trisha na halos kasing idaran ko lamang.
Hindi kami magkatrabaho, pero yung isa sa nakatatandang kapatid ni Trisha na itago na lang natin sa pangalang Fatima, workmate ko. At nakilala ko si Trisha noong minsan na magkasalubong kami ni Fatima sa isang mall at kasama niya noon si Trisha. Maganda si Trisha at bagay sa kanya ang black. Para lang naman siyang Koreana. Bukod sa itsura ay maganda rin ang pangangatawan. Dahil uso na ang Facebook at Messenger, ay doon nagsimula ang lahat sa amin. Meet up, knowing each other, niligawan ko, at yun, bago pa ako makilala na ngayon ay aking biyanan, hibag at bayaw, kami na ni Trisha. At biyesta sa kanila, ang aking naging unang pagbisita kung saan ay hindi lang ang magulang at mga kapatid ni Trisha ang aking nakilala. Pati na ang ilang tito at tita at ilang mga pinsan ni Trisha. Isa pa sa dahilan kung bakit ko nasabing boto sa akin ang mother ni Trisha noong ding araw na yun mismo ay doon ako nakatulog. Na naging issue naman sa mga kapatid ni Trisha na may mga asawa at anak. Hindi raw kasi ganoon ka-special ang trato ng mother ni Trisha noong mag-VF and JF pa lang sila. Ni kahit nitong magkaroon na ng anak at maituturing ng pamilya. Marahil dahil na rin sa magkaibang klase ng pagpapalaki sa amin ni Trisha, bukod pa sa magkaiba kami ng kasarian, maraming beses na halos magkahiwalay na kami. Pero laging nandyan ang mother ni Trisha para pag-ayusin kami. Na para bang sinasabi gusto niya akong maging parte ng kanilang pamilya. Maraming beses na rin akong natulog sa kanilang bahay. At ang matindi, tuwing pupunta ako doon, kumakain at nakikitulog, ay hindi ako gumagastos. Na para bang kahit mahal ang magpagiling ng palay, may maipakain lang sa bisita, walang problema. Bunso kasi si Trisha sa 6 na magkakapatid, at marahil, siguro, kung ano ang trato ng biyenan ko kay Trisha bilang bunso, ay ginoon din sa akin. At oo nga pala, biyuda na ang mother ni Trisha ng aking makilala at tanging sa picture ko na lang nakita ang biyenan kong lalaki. Siyempre, bago pa kami makasal ni Trisha, ay galugad ko na ang lupang sinilangan. Yun nga lang, sa kabila ng tingin ko sa kanya na inosente at hindi makabasag sa lamin, hindi ako ang nakauna. Pero sa panahon naman ngayon, parang swerte mo na kung ikaw ang makauna sa iyong magiging misis. Naipush ang kasal namin sa tulong na rin ng mother ni Trisha. Ang totoo, hindi mo lang ako na-pressure doon. Dahil ang aking ama-amahan na si Toy Nuts ang umasikaso ng lahat maliban sa aking personal na requirements. Matapos ang kasal namin, dahil wala kaming sariling bahay, nagkaroon kami ng sariling kwarto mismo sa loob ng pamamahay ng aking biyanan. Ang nangyari tuloy, nawalan sila ng dining area, kaya pag kumakain kami sa sala. Hindi ko naman sinasabing hindi ako responsableng lalaki. Pero kasi, parang wala pa sa isip ko ang pag-aasawa. Kumbaga, dahil na rin sa kabutihan ng aking biyanang babae, hindi na ako nakatanggi nang sabihin niya sa akin na magpakasal na kami ni Trisha at siya ang bahalang makipag-usap sa aking ama-amahan na si Toy Nuts. Noong makasal kami ni Trisha, muli akong kinausap ng biyanan ko. Huwag muna raw kaming mag-anak, ipon muna. Dahil ang bahay naman raw ay mapupunta kay Trisha. Kaya wala akong dapat alalahanin. Mula daw kasi noong sumakabilang buhay ang aking biyanang lalaki, wala raw siyang ibang inisip kundi ang mapabuti ang bunso niya. At ako ang napili niya para kay Trisha. Kaya pala ganun siya kabait sa akin na para bang salitan ang mag-ina ng pag-aasikaso. Nasa simula pa lang, ugali pa lang, winner na. Paglaon, dahil kasal na kami at totoo namang mahal ko rin si Trisha, ginampanan ko na lang ang pagiging asawa
para sa kanya. Ngayon ay meron na kaming mga anak na siyang kasakasama ng aking biyenan kapag kami nasa trabaho.